nasa bulsa na nila ang pondo at ba't ba mag-iingay? Yun na nga eh. Tahimik po sila para hindi po sila mapagkamalan na kumakampi kay Marcos. Pero yung pananahimik nyo po, yan po ang kahulugan po niyan ay pagkampi nyo po sa katiwalian. Yung mga nakaranas ng baha, gumising na kayo, gamitin ng talino sa pagboto. Wala kaasahan yung mga taga Bicol, iboboto pa rin yan. Ako Bicol. May control na po ng budget yan, si Saldico. Iboboto nyo pa rin. Pero kayo po, numero 1 sa bahaan. Wala tayong magagawa. Nakita ko po yung National Highway dyan, no? Pinapakita po dito sa TikTok. Sa Leyte yata yan. Di ba taga dyan si Romualdez? Kung sariling probinsya, hindi maiayos yung mga kalsada eh. Ano po ine-expect nyo riyan? Sarili nyong probinsya, hindi nyo maayos ang mga kalsada. Kakaawa yung mga laging bumoboto sa inyo. Yung mga nakaranas ng baha, yan. Kung makabintang ka June, La Puente. Tama na sa recycled na kandidato, Duterte ally only. Hindi matapos January, presidente na sabi. Wala po akong problema. Gusto po natin maging presidente. Kaya lang, ang katotohanan po, no? Pag umasa po kayo dyan, mapoprostrate kayo. Bumoto po kayo. Yun po ang tunay na kapangyarihan nyo. Kasi po, naroon ako sa EDSA eh. Nakita ko eh. Bumubuhos ang tao pero kulang po tayo. Marami talagang kulang. Ito, inaasahan natin. Ngayon po, marami na po yung very vocal. Miski si Trillanes, sinabi niya na hindi na mapipigilan tong mga AFP. May mga ayon kay Trillanes, pahiwatig sa mga pahayag ni Trillanes, ay mukhang meron pong mga active military. Sir Bad, silence means kakampi ni BBM kaya Duterte state lang tayo. Correct. Pag wala po, pag hindi nyo po tinutulan, lalo na po yung mga senador ngayon, bakit namin kayo iboboto? Sir Bad, silent yan. Tama, 22 years sa Malacanang, lugar nila mahirap pa rin. Sir Bad, sabi ng Tatay Digong, pera-pera lang, Happy New Year. Watching from Ontario, Canada, Pedro Roque. Tacloban, di pa rin maayos, lugar ni Martin. Yung po nakakahiya, no? Pinangangalanda ka mo na leader ka ng Pilipinas. Sarili mong lugar. Yan po ang wala kayong masasabi sa Davao. Gusto ko si Kibuloy kasi gusto ng tree planting at zero corruption. Correct. Wag po natin makakalimutan yan. Number 1 at number 2 ko yan. Mark Coleta at Kibuloy. Both straight, Duterte lineup. Lubak-lubak sa Bicol. Ang mga Bicol at saka yung ano yung lugar nila? Leyte. Pinoboy. Kaya naman nagtagumpay ang EDSA 2. Kahit military pati pulis, tinalikuran si ERA. Parang mahirap mangyari yun ngayon. Unti-unti po. Kasi nakikita po nila eh. Maski yung AFP, ang lakas oh. Kinaltasan po yung budget para sa sa AFP modernization, pati po yung pension at gratuity and retirement, tree planting, natural flood control. Yan, kita nyo? At least, di ba? Napaka-practical. May bahaba, mag-tree planting tayo, naduwag na naman si Trilling. Lex na kulto, Sir Buds. Marcoleta, number 1 Boss Buds at DDS lineup. Correct. Happy New Year sa inyong lahat. Yan ang problema sa mga bumuboto. Yan ang problema sa mga bumuboto pa din dyan sa mga kurakot na congressman. Real talk. Ang pangit pa din ng probinsya kung saan ka Martin binoboto. Bumubuhos po ang pondo sa iba't ibang lugar. Yung mga sarili nyong mga lalawigan, paggandahin nyo naman.
Brad Pards, tuloy ang demanda ni Kuya Pulong at ni Atty. Mans Carpio laban sa sundalong noodles. Yan po ang balita. Hintay pa siguro na EPI at PNP na zero budget nila bago sila kumilos. Happy New Year, Kabadong, watching from Houston, Texas. Alam niyo po, ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Huwag po tayong maghintay ng pagkilos po ng iba. Kasi kung nakasalalay po sa iba, hindi natin control ang kilos natin. Doon lang po tayo sa mga control natin. Mapoprostrate po kayo pag sa iba po nyo inaasa. Para pong ano yan parang sa pamilya. 'Di ba? Pamilyadong tao ka. Kung iaasa mo lang yung ikabubuhay ng pamilya mo sa kapatid mong nasa abroad, nakasahod ka lang lagi, o kaya sa porpis, kawawa po yung pamilya mo. Ganon din po yung pag sa gobyerno. Kung iaasa lang po natin na gusto natin magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas, hihintayin lang natin, ano ba kayong mga pulis kayo? Ano ba kayong mga militar kayo? Wala ba kayong gagawin? Hindi po ganun yun. Ano magagawa mo para sa pagbabago? Mangampanya ka man lang sa mga kapitbahay mo o sa iyong mga kamag-anak. Sabihin mo, ito ang iboto natin dahil pag hindi nyo binoto to, wala na tayong pag-asang makabalik si Inday Sara. Di ba? O yun po yun. Yung magagawa nyo po. Yung kayo. Huwag po kayong tumunganga at maghintay sa mga militar at polis na sila babago sa atin. Kayo po, paano nyo babaguhin? Meron kayong kaibigan, iboto nyo naman yung ano natin. Meron kayong kamag-anak. Kayo, tayo. Natakot ako kay Revilla, baka sumayaw uli ng budots, maging number 1 uli sa Visayas at Mindanao. Actually, meron na po siyang sayaw ngayon. Nagbubudots na po si Ramon Revilla. May sariling venue ang INC, mas maganda yung sasabay at doon na magtipon sa EDSA. Alam niyo po, kung gusto niyo po magpanibago, sasabayan niyo pa yung INC. Ako po, sasama po ako sa INC. Hindi po kayo, wag po kayong, kung ang dami-daming araw sasabay pa kayo na rally sa iglesia. Sumuporta po tayo sa iglesia dahil ang pinaglalaban po nila, anti-impeachment sila. Protektahan natin si BP Sara at all costs. Dahil wala na tayong pag-asa pag nawala po ang mga Duterte. Budos lang katapat na mataga Cavite. Sana naman matauhan na sila dyan. Hayaan muna natin na Makabayan Black mag-ingay. May bago na namang budots dan si Marjorie Reynaldo Bartolome aka Bong Revilla. Boss Bats, anong galing nating Pilipino sa kapakikilos pag huli na ang lahat? Straight vote Duterte slate. Ginagawa ko yan, Badong. Nangangampanya ko para sa Duterte slate. Yan. 5 buwan na lang at midterm election na. Kaya po, magsika po tayo. Kampanya po natin, no? Ang mga kandidato po natin. Kasi po, alam nyo po, yung mga taong lumalaban, nakita nyo po yung, tignan nyo po yung mga makabayan. Lagi po nasa rally yan. Bakit po hindi po nila sinukat isang rally? Tigil na tayo, wala naniwala sa atin. Di ba? Naniniwala po sila sa pinaglalaban nila Lahat po na nagpunta sa EDSA, wala po nagsabi na titigil na kami kasi wala naman wala nangyari. Meron po nangyari. Nakapaglabas kami ng aming sama ng loob. Totoo po yun. Masaya po magpunta. Kaya po kayo, kumilos kayo. Pag wala po talaga kayong ginagawa, naghihintay kayo, frustration po. Parang ano yan parang yun nga, yung inahalimbawa natin, no? Yung sinasabi ko pa kanina, na pag inasa mo lang sa iba yung kabuhayan ng pamilya mo, may sarili kang asawa at may mga anak ka, tapos 2 kapatid mo nasa abroad, umaasa ka sa bigay, frustration talaga yung mangyari. Ganyan po marami sa atin Umaasa po tayo, nakikilos yung AFP, yung mga pulis, tapos hindi sila kumikilos, napo-frustrate lang tayo. Pero subukan nyo po maghanap buhay sa pamilya nyo. Kahit kapos po yun.
kayod lang, di ba? Yun po yung pagkakaiba. Ganon din po yung mga pagkilos, no? Para po yang umaasa ka sa sarili mong lakad. Wala po kasi katulad po niyan sa Japan, nagrally sila. Binabati ko yung mga kababayan natin diyan sa Japan, yung mga pro Duterte supporter diyan na nagrally sa Japan kamakailan lang. Oh, napagod sila, nagastusan sila, pero masaya sila. Kasi lumaban sila eh. Ganun po yun. Para ka nagtatrabaho para sa pamilya mo. Hindi ka umaasa sa mga kamag-anak mo na nasa abroad. Lagi kang frustrated kasi may padala na ba ate mo? Bakit hindi pa nagpapadala? Kailangan ni Nene ng project sa school. Kung ikaw nagtrabaho, wala kang hinihintay, kahit kapusin ka pa, masaya kang uuwi dahil maibibili mo yung anak mo ng kailangan niya sa eskwela. Bakit frustrated po yung mga palaasa? Kasi nga, palaasa eh. Minsan, nade-delay. Ganon din po yung sa mga pagkilos. Kung lagi nyong iaasa sa iba. Di ba? Wala talaga. Kita nyo po, masasaya kaming mga nagpunta ng EDSA, mga nagpupunta ng Liwasang Bonifacio, mga sumasama sa mga maisog rally, kung saan-saan, sa Davao, sa Cebu, etc. Bakit? Nakikita namin na nakikita namin yung resulta sa amin. Masaya kami kasi, nga, Duterte, yung makasigaw ka lang ng Duterte. Okay po yun. Kaya po yan yung nagagawa po nun. Ang halimbawa ko po niyan, yung palaasa sa iba, sila pa po yung maaangal. Katotohanan po yan. Masisisi na, sabi ko nga, kawawa talaga yung mga OFW. Minsan ka, matagal umasa sa'yo. Minsan kang hindi nakapagpadala, madamot ka pa. Tama ba mga OFW? Kaya talagang lahat po tayo be positive, no? Hindi po kami nagpunta ng EDSA at bumalik kami na, ay, walang sumama, malungkot tayo. Kita niyo yung discussion naming apat doon. Si BMR, si PL, tsaka si Co-op. Ano sabi namin? Tagumpay pa rin yung EDSA Shrine kasi nakita natin yung buhos ng tao ron, yung buhos ng suporta, yung mga nanonood online. Be positive lang po. Saan nyo po naririnig ng mga vlogger yung yung mga hindi po nagpunta ng EDSA. Yan yung mga nagsasabi na po. Kita nyo, wala nangyari sa kanila. May nangyari po sa amin. Naligayahan kami. Lahat po ng experience, di ba? Anything that doesn't kill you will make you stronger. Any experience that doesn't kill you will make you stronger. Di po ba? Yung iba, parang yung pagta-travel po yan. Yung mga hindi po nagta-travel, paman lang, kahit kailan, di pa siya lang nakakapamasyal. Kinukwentahan ka niyan, ano ba ginagawa mo rin? Ba't ka ba punta sa Hong Kong, magastos yan, nag-aaksaya ka lang ng pera. Hindi po pag-aaksaya ng pera yun. Yung nagkaroon ka ng chance na ma-experience yung ibang culture. Natututo ka nun. Di ba? Ganun din po yan. Yung pagsama sa rally, ikukondinan nyo yan kasi hindi kayo kasama. Pero yung lahat po na nagpunta na, katulad nito ni Jico Sharim, halos nariyan siya pag may EDSA. Hindi naman wala namang pang, kumbaga, sasabihin nyo, napatalsik na ba si Marcos? Bakit bumabalik pa rin sila sa EDSA every Friday? Iba po yung kasiyahan na nadudulot sa inyo nun. You always have to look in a positive side. Pag nag-take over na ang militar, bitayin sa Luneta mga buhay.
mga bad oligarchs at sa gobyerno, kongreso na buhaya, bitayin din in public. Boss Buds, yung BBM supporter at vlogger, ligtas ba sila kung tumaas ang kontribusyon tulad ng SS, PhilHealth, etc.? Kasama rin sila. Kasama nga sila sa nagdudusa ng presyo ng bigas ngayon. Tinitiis na lang nila, nakakahiyaan na eh. Happy New Year, sir. Yung iba kasi minamasama pa ang EDSA na wala daw blessing ni Tatay Digong. Walang blessing. May nalalaman pa kayo walang blessing. Dalawa lang po yan. So, suporta kayo o hindi. Di ba? Kung ayaw nyo, manahimik kayo. Huwag nyo kakantsawan yung mga... Ano po ba sinisigaw namin doon sa EDSA? Duterte. Kung ang sinisigaw namin ay hindi na Duterte, yan, diyan kayo pumalag. Pero hanggat Duterte yung sinisigaw namin doon, hanggat ang sinisigaw doon ay suportahan ang mga Duterte, pwede kaming sumama. Lahat po ng pagkilos ng sumusuporta sa mga Duterte. Hindi yung mga blessing na pinagsabi nyo. Ganun lang po yun. Sa tingin nyo po, pwede pa po manalo si Sara Duterte na presidential election? Sa kasawiang palad po sa mga BBM supporter, number 1 pa rin po si BP Sara. Pagdating po sa yung pinaka malakas na kakompetensya niya sa survey na si Raffy Tulfo, unti-unti na pong nakikilala ng tao na wala naman talagang kakayahang mamuno yung mga Tulfo. Nakita nyo naman po, senador na. 2.5 taon ng senador, meron na po ba siyang nagawang batas na talagang nagmarka po? Di ba? Okay. Sana hindi pinasara ni Bobbers ang vloggers katulad nyo, sir. Wala po siyang kapangyarihan na ipasara kami dahil kami po ay mga may karapatan pong magpahayag. Ibig sabihin, Sir Badong, nung 2019 ka nagsimula nito, parang kailan lang. Good po, mabuhay kayo. Opo, 2019 po tayo, January 1. Baka sakitin na yung kinakampanya mo nun, Boss Baz, sa 25 years. Boss Baz, kapag retired ka na, pasa mo sa junior mo yung account mo, boss. Hindi, may sarili silang mga account. Hindi lang nila maharap. Indeed, Chief. Ibang talino mo, Boss Buds. Maganda, tama ang analysis mo tungkol sa politika. Isa lang ang Erich na kilala ko, Sir Badong, si Erich Gonzales lang. And nobody else. Nobody but you. Maraming salamat po talaga sa iyo, Sir Buds. Nadadagdagan ang aming kaalaman sa iyong mga paliwanag sa vlog, sa mga jokes at mo at sa tawa. Yan. Thank you rin po. Barbers, balat sibuyas naman yan. Happy New Year, Sir Buds. Thank you po sa pagmamahal mo sa Pilipinas, nating mahal. Walang sawa, ingats po, Sir. Maria Lilibet Sumalpong. Ardito Paniagua. Mahilig sa chicks pala si Tulfo. Dami pala anak yan. Parang sila lahat no? Yan yung ano nila Ito lang vlogger na legit, may prinsipyo at paninindigan, di masusuhulan. Correct. Mukhang pera pero wala nagbabayad. Happy New Year, Boss Buds. Brad Kongs. Yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Consistent lang po tayo kahit minsan hindi consistent yung YouTube sa atin. Boss Buds, ilang digits na ba sweldo mo dyan? Pamasko naman, June King. Okay naman, wala naman po, hindi naman po ganong kataasan. Ang natutuwa lang po ako yung freedom, no? Wala kang amo. Mahaba oras. Happy New Year. Actually, hindi rin Akala nyo hindi kami nagtatrabaho na 8 oras? Hindi po. Mas mahaba pa nga minsan sa 8 oras Kaya lang hindi mo nga mararamdaman na de oras yung trabaho mo. Yan. Happy New Year, boss. Love you always, muamua.
Yan, si Inday Bidak. Love you ka dyan, mamaya. PM lang katapat niya. PM is daki lang. Kuya Bad, sa palagay niyo po, makakasuhan po ba si Digong ng murder dahil sa EJK? Matagal na po naghamon si Tatay Digong eh. Nakasuhan nyo kung meron kayong ebidensya. Ang problema po, ang dami pong nagsasampa ng kaso sa media. Para sa media lang. Kaya hindi natin wala pa pong kaso talaga eh. Happy New Year, Sir Badong. Kuya Bad, sa palagay nyo ba yan? Continuity lang talaga kailangan, kaya importante na manalong mga. Yan. Happy New Year, Kabadong. Solid Duterte po tayo. Wala na po yung continuity. Inano na po ni Marcos eh. Pinutol niya na yung Duterte, yung pag-angat ng Duterte. Boss Buds, what if mag-step down si BBM sa 2027? Pwede pa ba tumakbo pagka-presidente si BP Sara sa 2028? Pwede naman. Wala naman ako nakikitang problema doon dahil trabaho niya bilang vice president yung mag-step down. Ay siya ang halili. 'Di ba? Bilang vice president 'yun. Yung po yung pong kanyang tungkulin tinupad niya lang bilang vice president. Pero yung pagiging presidente, yung tumakbo siya bilang presidente, hindi niya pa po na isa sa katuparan 'yun. Ang sinabi, kaya nga maligo ka na nga. Pagka ligo mo, ako na. Oo, ang dali lang pakainin yan. Ako bahala dyan. Patapos na kami, nagbabatian na lang kami. Boss Buds, what if Rafi Tulfo, ginawang extension ng RTIA sa Senado, ibang klase din. Duterte at mga kaalyado nila parang tuloy-tuloy sana ang pagunlad ng Pinas. Wala na po tayo ron sa tuloy-tuloy. Tinapos na nga po ni Marcos eh. Ano sabi ni BP Sara? Di ba? Yung ating pong bansa ay tila papunta po sa impyerno. Dinadala po tayo ni Marcos, nahuhulog tayo unti-unti sa impyerno. Yan. Pag naging presidente si Inday, Sara, sana ma-appoint kayo sa PCOO. Alam niyo po, galing po ako sa gobyerno. Masaya po akong vlogger. Kaya po natitiyak ko po sa inyo, siguro kung may tatanggapin po akong trabaho sa gobyerno, halimbawa, sa mga lang, yung mga magsasalita ka na 1 oras, gano'n. Pero yung gagawin nyo na naman ako ng from 9 to 5 o 8 to 4, hindi ko na po gagawin yan. No? Kasi naramdaman ko po, yun nga sinasabi ko sa inyo, sa pagbablog ko po naramdaman yung freedom na naglilibang ka tapos sinusweldohan ka. Kung gagawin nyo naman po akong kung gagawin nyo na naman po akong dikahon na kinakailangan kong magtrabaho ng ganitong oras, hindi ko na po siguro ako babalik sa ganun. Happy New Year, Boss Buds. Hindi po yun. Kaya nakakatiyak po kayo na yung ginagawa ko na to out of love sa aking ginagawa. Hindi po out of paninipsip para magkaroon ng ibang trabaho. Galing po ako ng gobyerno. Yung trabaho ko po, boss po ako doon. Nasa opisina. Okay. Sabay ka na maligo kay Mrs. Buds para tipid tubig. Totoo ba na nagnakaw ka ng pera sa pitaka ng nanay mo? Happy New Year, Sir Buds. Totoo bang kurakot si Sara Duterte? Hindi po. Syokran, Ma'am Nor. Happy New Year tayo. Mga kakulto tayo. Sir Buds, ikaw talaga ang tunay na henyo sa pagbablog. Malinaw ang iyong mga paliwanag. Tuloy-tuloy lang. You're the best. Alexander Puyat. Puyat ka lang. Happy New Year. Hindi, puyat talaga yan. Putya, mga big time na tao yan, mga puyat. May mga senador na kamag-anak yan.
Happy New Year, Kuya Buds. Boring pa ba paggawa ng batas? Boring po ba paggawa ng batas? Boring po yan sa mga, alam nyo, linya-linya yan eh. Kung wala po sa linya nyo, yung hindi kayo mahilig sa politika, boring po ang politika. Linya-linya po yan. Kung kayo po ay artista, wala kayong kinalaman sa batas, talagang antok kayo. Lahat naman po ng trabaho eh. Di ba? Boring yan kung hindi nyo hilig. Ako naging official po ako ng football. Pucha, lahat ng mga tao sa football excited eh. Very exciting po yung ano na yun. Pero ano ako eh, basketball at boxing po ang sports ko eh. Ginawa ko official sa football. Tamad na tamad po ako. Real talk po tayo. Pag hindi nyo po hilig, boring ang lahat. Ganun lang po yun. Happy New Year, Boss Bud. Shout out po. Yan. Kumusta na kaya si Alice Go? Malakas kasi ang tama sa kanya ni Abalos. Ikaw talaga. Ang maliwanag at may sustansya ay ang kanamanong Ted at kay Ka Eric. Happy New Year, Sir Mr. Buds. Tama yan, New Year ng vlog ka para araw-araw makikita ka namin. 365 days a year. Happy New Year watching from Bohol. Happy New Year sa lahat. 1.5 hour pa bago New Year dito. Yan. Saan ka ba? Kitchen. Refacing Pinoy. Subukan mo naman mag-vlog sa ibang topic. Wag lang kay Tatay Digong, Buds. Tinman natin kung marami kang views. Okay. PJ, sawa ka na pala eh. Sige. Punta ka sa ibang vlogger, turuan mo sila. Alam niyo po, kahit sino pong vlogger, we are proud ng aming proud po kami sa aming mga topic. Amin po galing 'yan. Wag niyo pong pakikialaman yung topic ko. Gusto pala. Hindi ko alam kung masama ang loob niya sa akin o ano eh. Pag Bersamin ang apelyido mo wag kang magmura. Pag nakauwi ako, gawin ko kitchen mon, tokayo.